Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Jessie Migaliana at ngayon ay ating tatalakayin ang dalawang makapangyarihang salita mula sa nobelang No Limitang Ere. Ang ere at pelebostero ay mga termino na ginagamit upang ilarawan ang mga taong itinuturing na kalaban ng simbahan at pamahalaan. Ang ere ay tinutukoy sa mga taong itinuturing na lumalabag sa doktrina ng simbahan. Samantala, ang pelebostero ay tumutukoy sa mga naglalayong mag-asla laban sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ang pagkakaintindi ko, ang dalawang termino ay ginagamit upang patahimikin ang mga hindi sumusunod sa sistema o ang mga may nais sa pagbabago. Sa pamamagitan ng mga paratang na ito, pinapalabas na ang mga taong ito ay kalaban ng relihiyon at estado, kaya't sila iniiwasan at itinuturing ng mga kaaway. Pinapakita ng mga salitang ito ang paghahangad ng pagbabago ay maaaring magdala ng sakripisyo. Ang may papayo ko ay maging matatag at magsalita ng totoo kahit ito ay magdulot ng panganib o paghatol mula sa iba. Maging mapanuri sa mga terminolohiyang ginagamit sa lipunan upang mas maunawaan ang tunay na mensahe at layunin ng bawat aksyon. Ako, si Jessie Migaliana, nag-uulat hindi lamang ng kwento na nakaraan, kundi ng aral na dapat dalhin sa kasalukuyan. Hapunan. Sa kabanatang ito, naganap ang isang marangyang hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago bilang pagbati kay Crisostomo Ibarra. Ang bagong dating mula sa Europa, tinaluhan nito ng mga kilalang tao sa lipunan, mga prali, opisyal at mayayamang Pilipino. Habang kumakain, mapapansin ang kaibahan ng pakikitungo ng mga tao kay Ibarra. Ang ilan ay nirerespeto siya dahil sa yaman at edukasyon, habang ang iba ay may inggit o pakduda. Sa gitna ng hapunan, hindi maiwasang mapag-usapan ng politika, reliyon at mga suliraning ng bayan. Dito may pakita ang tensyon sa pagitan ng mga kapangyarihang dayuhan at mga Pilipino, at kung paanong pinanghahawakan ng simbahan ng kapangyarihan. Naging malinaw rin sa kabanatang ito ang kawalan ng tunay na malasakit sa bayan ng ilan sa mga bisita. Sa halip na makipag-isa para sa ikabubuti ng bayan, mas inuna nila ang kanilang interes at reputasyon. Larawan si Crisostomo Ibarra base sa aking pagkakaintindi. Si Crisostomo Ibarra ay isang magalang na tao, tapat na mangingibig, at siya din ay isang matalinong tao at mataas ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pamilya. May mabuting puso at may mataas na hangarin sa kanyang mga kababayan. Ang aking maipapayo is bilang isang mamamayang at kabataan, dapat natin pahalagahan ang mga ginawa ni Crisostomo Ibarra sa ating bayan at atin siyang alalahanin. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Eliza May, nagbabalita patungkol sa sakristan ng No Limitang Ere. May dalawang bata na nagngangalang sina Basilio at Crispin. Sila ay mga sakristan. Ngunit si Crispin ay isang batang sakristang inosente na pinagbintangan ng pagnanakaw at pinahirapan ng simbahan. Isang simbolo ng kawalan ng katarungan at pang-aabuso sa walang laban. Ang pagkakaintindi ko rito, masasalamin natin na ang mga batang pinapasan ang hirap ng buhay, mga batang inaabuso at pinagkakaitan ng karapatan. Ang maipapayo ko lamang po na dapat tayo'y maging mapagmatyag at mapagmalasakit. Panindigan natin ang hustisya at maging boses ng mga wala ng lakas magsalita. Yun lamang. Kabanata 1, ang pagtitipon. Naganda ng isang magarbong salusalo si Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago. Dahil mabuting tao at kilala sa buong Maynila, agad na kumalat ang balita tungkol sa pagtitipong gagawin. Sakali ang luwagi. Ang gabi ng pagtitipon,
Dumagsa ang mga bisita na inis naman ni Tia Isabel, pinsan ni Tiago, kabilang Teniente Guevara, mag-asawang Dr. de Espada niya, at Doña Victorina, Padre Damaso, at isang kararating lamang na daw yun sa Pilipinas. Matanungan daw yun tungkol sa mga Pilipino kabilang mga Indio, na mabanggit na monopoly sa takbo. Dito nagsalita ng di maganda si Padre Damaso tungkol sa mga Indio. Hinamok niya ang mga ito ay iniba naman ni Padre Sibil ang usapan. Napag-usapan ng pagkakaalis ni Padre Damaso bilang kura paroko ng San Diego, sabi ni Damaso, hindi raw dapat nangingialam ang Haring Espanya sa pagbibigay parusa sa mga ere. Sinabi naman ni Teniente na nararapat lamang ang parusa. Inalahad ni Teniente ang tunay na dahilan ng pagkalipat niya sa ibang pangparokya. Ito raw ay dahil ipahukay niya ang bangkay ng isang marangal na lalaki na nagbibintangan ng isang erehe dahil ayaw lamang mangumpisal. Nagalit naman si Padre Damaso dahil sa sinabi ni Teniente. Lumapit si Padre Sibilia upang pakalmahin ang kapwa praile. Naarala rin kasi ni Damaso ang nawalang mahalagang dokumento. Kumalma ang magkabilang panig at umalis. Umpungan si Teniente na patuloy naman ang talakay at kwentuhan ng mga bisita noong gabi. So, ang aral na makukuha natin dito is makikita sa kabanatang ito ang dahilan ng ang hindi magandang dahilan ng pagkauugali ng ilang Pilipino. Katulad ni Padre Damaso na mapanghusga sa mga Pilipino, ngunit siya pala mismo ay mayroong mga katiwalang ginagawa. Madalas ang mga taong mapanghusga sa iba ay mas marumi pa sa mga inaakusahan nila. So, yun lamang. Ano ba ang kwento sa likod ni Cesa? Si Cesa ay isang normal na magulang. Mayroong isang asawa, 2 anak. Sina Crispin at Basil. Itong dalawang to ay namatay dahil sa pagpapahirap ng mga Espanyol noong sila ay nabubuhay. Pinahirapan hanggang sa mamatay. At ang kanyang asawa naman ay binubugbog siya. Pinagbubuhatan ng kamay at sinisapit patuwarin. At dahil sa mga pinagdaanan niyang ganito, siya ay nagkaroon ng trauma at nagiging pranina. Konting ingay lang ay natatakot na siya or naiisip niya na yung ginagawa sa kanya nung nagsasama pa sila ng asawa. Ang natutunan ko dito sa story na to that yung ating mga asawa or mga jowa, hindi natin sila dapat saktan or pagbuhatan ng kamay pag tayo ay nagagalit. Dahil isa silang babae na malambot ang puso at madaling masaktan, madaling damdamin yung mga bagay na sinasabi natin, lalo na pag nasaktan sila. Maaari pa tayo makulong or magbayad ng malaking multa dahil sa pananakit sa ating mga asawa. Kaya hanggat sa kaya natin sila intindihin at mahalin, ayun na lang yung gawin natin. Imbes natin saktan ang mga asawa natin. And yun lang. And thank you for this watch our report. And God bless all. Bye-bye.